Ang storyang ito ay pinamagatang Second Chances by Ali, Episode 2. Simulan na natin ang kwento. Lumipat ako sa isang kondo na may kalayuan sa school. Pero ayos lang, dahil kasama ko naman yung kaibigan ko na isa ring bisexual, sa Stephen. Kung ikukumpara sa akin, mas maswerte sa Stephen pagdating sa love life niya. Meron kasi siyang partner na almost 5 years na sila. At kita mo naman na loyal at faithful sila sa isa't isa. Madalas akong ayain ni Stephen sa mga social gatherings ng mga bisexual. At madalas din akong tumatanggi. Pakiramdam ko kasi hindi pa ako handa sa mga ganung bagay. Madalas akong bisitahin ni Miguel sa bagong tinitiran ko. Dito ay parang niya akong sinusuyo na parang nanliligaw ng isang babae. Alam ko naman talagang ang pakay niya eh. Pero paulit-ulit kong nilinaw sa kanya na tapos na yung sa amin. Sa isang banda ay alam ko rin naman sa sarili ko na gusto ko pa rin makipagbalikan sa kanya. Na parang gusto ko siyang bigyan ulit ng pangalawang pagkakataon. Hindi naman tayo perpekto at nagkakamali din tayo bilang isang tao. Pero kapag naaalala ko yung sakit na naramdaman ko, at ito ang nagsasabi sa akin na tuluyan ko nang iwan si Miguel. Pero hindi talaga siya tumigil at patuloy pa din siya sa mga ginagawa niya. Kaya dahil dito ay napag-isipan ko na maghanap na lang ng iba para tigilan na ako ni Miguel. Na kahit yung magkukunwari lang na kami, para tigilan na niya ako. Minsan, inaya ko muli ni Stephen na mag-celebrate ng Independence Day sa isang club sa Makati. Dahil madalas akong tumanggi sa kanya, ay sumama na rin ako. Gusto ko din kasi makakilala ng bisexuals na pwedeng maging kaibigan pa. Kahit na mahirap bumuo ng panibagong pagkakaibigan ay alam ko naman na walang mawawala sa akin kung susubukan ko ito. Nang makarating kami sa venue, pinakilala ko ni Stephen sa mga kaibigan niya. Mga gwapo at malalaki yung mga katawan nila na hindi mo akalain mga bisexual sila dahil sa hindi halata sa itsura nila at kilos. Nang medyo tumatagal na ay hinayaan na ako ni Stephen. Iniwan muna niya ako para makausap niya yung iba pa niyang mga kaibigan. Tumambay ako sa table namin tapos umorder ako ng drinks habang pinapanood yung mga nagsasayawan sa dance floor. Maya-maya pa ay nilapitan ako ni David, yung isa sa mga kaibigan ni Stephen na ipinakilala niya sa akin pagdating namin sa venue. Half Chinese, half Pinoy si David. Kakaibang apil. Gwapo, tapos tisoy, at halatang malaki yung katawan. Nakuha niya kaagad yung atensyon ko nung makilala ko siya. Kung tutuusin ay hindi naman ako mahilig tumingin sa itsura pero kakaiba yung dating ni David. Masarap siyang kausap at hindi boring. Hinahayaan niya ako magkwento at punong-puno siya ng buhay kausap. Nalaman ko na sa parehong school kami nag-aaral pero sa Quezon City nga lang siya. Tapos graduate na si David. Si David ang bumuo ng gabi ko dahil sa naging magaan ang pakiramdam ko sa kanya na parang matagal na kami magkakilala. Napadami na yung iniinom namin at medyo tinamaan na kami ng kalasingan. Dahil dito ay napagpasyahan na naming umuwi. Nang mahanap ko si Stephen ay nagpaalam na ako na uuwi na. At sinabi ni David na, "Teka lang Ali, ihatid na kita sa inyo." Teka, sigurado ka David? Oo naman. Grabe, ang gentleman naman ng lalaking to. Sabi ko sa isip ko noon. Sige, ikaw ang bahala David kung gusto mo akong ihatid. Tara. Nung lumabas na kami ng bar ni David ay tawa kami ng tawa. Dahil sa kakatawa namin ay nahulog yung susi ng sasakyan niya sa madilim na parking lot. Tapos biglang bumuhos yung ulan. Hindi namin alam yung gagawin. Kung sisilong ba kami
o hahanapin yung susi para makapasok kami dun sa kotse niya. Sinabi ko na lang na hanapin namin at nang mahanap namin ito ay basang-basa na kami sa ulan. Nang makasakay na kami sa kotse niya, mabilis na dinrive ni David yung kotse niya papuntang kondo para makapagpatuyo na kami at makapagpalit ng damit. Nang makarating kami ng kondo niya, pinaunan niya ako maligo. Tapos, pinahiram niya ako ng mga damit. Inantay ko siyang matapos at tumayo ako sa balcony ng kondo niya. Kitang-kita yung lawak at ganda ng Makati skyline. Hindi ko na malayan na tapos na pala si David. Tapos may humalik sa balikat ko na ikinagulat ko. Nang humarap ako ay niyakap ako ni David habang nakatapis lang siya ng tuwalya sa may bandang bewang. Nagulat ako sa mga sunod na ginawa niya. Alam nyo, maniwala man kayo o sa hindi, pero kahit kailanman ay hindi kami nagkaroon ni Miguel ng isang totoong sex. Nung niyakap ako ni David, alam ko sa sarili ko ang susunod na mangyayari. Ginusto ko din ito. Siguro, isa to sa mga naging frustration ko nung kami pa ni Miguel. Bigla niya akong hinilikan sa labi. At maya-payapa nanlaban din ako. Hanggang sa may nangyari na nga sa amin ni David. Nang matapos kaming dalawa ay niyakap ako ni David na parang partner niya. Dahil sa pagod, hindi na kami nakapagbihis at nakatulog kami na magkayakap. Nang magising ako ng umaga, nakayakap pa rin siya sa akin at nakaramdam ako ng kakaiba. Pero alam ko na minsan posible na magka-inlove ng dalawang tao dahil sa sex. Pero ayoko naman mangyari to sa amin na ito yung maging foundation ng magiging relationship namin. Dahil kahit kailanman ay hindi ito magiging successful. Dahil sa nangyari sa amin ni David, napagpasyahan namin maging FUBU. Marahil isa itong pagre-rebelde sa sarili ko. Dahil ito yung isang bahagi na hindi namin nagawa ni Miguel eh. Siguro dahil na din sa naghahanap ako ng isang tao na mararamdaman ko yung pagmamahal niya, napapayag din ako. Halos 2 beses sa isang linggo kami magkita ni David at ginagawa namin to. Masaya naman ako sa mga nangyayari sa amin. Pero alam ko na baka kasi panandalian lang ito. Sa tuwing may nangyayari sa amin ni David ay nararamdaman ko na may concern pa din siya sa akin. Na sinisigurado niyang hindi ako nasasaktan at parehas kaming nasasarapan. Kailanman, hindi ako nakaramdam na binaboy ako ni David sa tuwing may nangyayari sa amin. Yun na lang marahil yung pinanghahawakan ko na baka nga may nararamdaman din sa akin si David. Pero ayoko magpakasigurado dahil alam ko masasaktan lang ako sa katotohanan at sa kakaasa. Pero hindi ko may tatanggi na mahal ko na si David. May feelings na ako para sa kanya. Hindi lang dahil sa madalas na mangyari sa amin, kundi sa mga pinapakita niya sa akin na pag-aalaga. Na para bang mas nahigitan niya si Miguel. Isang araw, nakita kami ni Miguel na magkasama ni David. Dito ay nilapitan niya kaming dalawa at nagpakilala siya kay David. Hi, I'm David. I'm Alice X. And you are? I'm David. And I am his boyfriend. Nice to meet you, bro. Nagulat ako sa mga sinabi ni David na siya yung bago kong partner. Hindi na ako nakapagsalita at kitang-kita ko sa mukha ni Miguel yung selos. Matapos nun ay nagpaalam na siya na umalis na. Nginitian ako ni David at sinabi niya na niligtas lang niya ako sa kamahamakan na ikinatuwa ko nun. Napagkasunduan namin ni David na hanggat maaari ay wala sanang mabuo na emotional attachment sa aming dalawa. Dahil nga sa sex lang yung nag-uugnay sa amin. Kaya mas ginagalingan ko pa. Dahil sa ayoko na rin mawala sa akin si David.
Umasa din ako na magbabago yung mga kondisyon namin dalawa. Madalas kaming kumain sa labas sa parang magbarkada. Nararamdaman ko din yung pag-aalaga niya sa akin na taliwas sa una namin na pag-usapan. Hinayaan ko lang yung pagkakataon na kumilos para sa amin ni David. Pero hindi kasi ito masyadong umuusad eh. Bukod sa sex ay, madami din kami na pagsaluhan ni David. Mga kasiyahan, problema, at iba pa na malayo sa sex lang. Kung tutuusin ay, parang naging mag-best friends kami ni David. At bonus na lang yung nangyayari sa amin. Nung tumagal, hindi na nangyayari yung madalas mangyari sa amin. Mas naging seryoso kasi yung samahan namin eh. At bihira nang may mangyari sa aming dalawa. Mas pinapahalagahan namin yung pagkakaibigan namin. Sa halos 2 taon namin pagiging magkaibigan, may nahanap din si David na taong mamahalin niya. And unfortunately, I am not that guy. Hindi ako yun. At yun yung pagkakataon na nagpaalam na kami sa isa't isa. Nagkaroon kami ng isang gabi na magkasama ni David. Kinabukasan kasi ay tatanungin na niya yung nagugustuhan niya. Kung papayag ba ito na maging sila na. Dito, nagkausap kami ni David at pinaalam ko sa kanya na mahal ko siya. Kahit siya ay inamin niya na mahal niya ako pero hindi niya na gustong ipagpatuloy yung sa amin dahil nga sa nag-ugat lang ito sa isang sex. Mas pinili namin dalawa na maging magkaibigan na lang. At masaya ako na hindi pa rin siya tuluyang nawala sa akin. At sa huling pagkakataon ay may nangyari sa aming dalawa. Dito, inilabas kong lahat ng emosyon at pagmamahal ko kay David. Nang magising ako nung mga umaga, nag-ayos na ako noon. Nang paalis na ako ay hinalikan ko sa noo si David habang natutulog siya. Hindi ko namalayan na nagising siya at hinawakan ako sa kamay. Tapos hinalikan niya ito. Umalis ako sa unit niya. Dala-dala yung sakit sa pakiramdam. Naiyak ako sa sasakyan habang pauwi sa kondo ko. Sa huli ay, ako pa din pala ang talo. Sa isang laban na akala ko, mananalo ako. Dinibdib ko yung paghihiwalay namin ni David. Gusto ko mang humanap ng iba pero alam ko na wala nang papantay sa pag-aalaga sa akin ni David. Ayoko din namang magbaka-wild para lang mapunan yung mga urges ng katawan ko. Nag-focus na lang ako mabuti sa pag-aaral ko. At sinubukan kong kalimutan ang lahat-lahat. Minsan, napagpasyahan ko mag-grocery. At sa dinami-dami ba naman ng grocery store sa Metro Manila, ay sakto namang nakasalubong ko si David at yung partner niya. Ipinakilala ni David sa akin si Harvey. Mabait si Harvey at alam ko na mabuting tao siya. Kaya hindi na ako nagtaka na minahal siya ni David. Dito, nararamdaman ko yung concern sa akin ni David. Inaya pa nga niya ako mag-lunch kaming 3. Pero maayos ko namang tinanggihan yon. Bago kami magkahiwalay ni David ay sinulyapan niya ako at gumiti siya sa akin. Tapos napangiti din ako sa kanya. Makalipas ang 1 buwan, naglinis ako ng kwarto. Dito ay nakita ko yung singsing na binigay sa akin ni David nung birthday ko bago kami magkahiwalay. Isa daw itong symbol na sa kanya lang ako physically. Natawa ako noon nang maalala ko yon. Kung paano yung sabihin sa akin ni David yon. May halong pagbabanta kasi. Nabubugbugin niya raw yung taong makita niya na aagaw sa akin. Muli kong sinuot yung singsing at naramdaman ko yung presensya ni David noon. Nagbigay ito sa akin ng ngiti pero alam ko na hindi na valid yung usapan na yun eh. At inilagay ko na lang ulit ito sa box.
Napagpasyahan ko na isang ulit to kay David. Dahil hindi na ako sa kanya physically. Dahil sa naging maganda yung paghihiwalay namin ni Miguel ay naging magkaibigan pa rin kami. Kahit paano naman may pinagsamahan kami ni Miguel. Nung dumating yung birthday niya, nag-aya siya ng dinner sa hotel na pinagtatrabahuhan niya. Kasama yung iba naming barkada at si Stephen. Masaya kami nag-celebrate ng birthday niya. Nang matapos yung dinner ay nag-uwian na yung iba naming kasama at nagpunta kami ni Miguel sa kwarto niya sa hotel. Habang umiinom ng wine, alam ko na may ibang binabalak si Miguel. Nang makuha na niya yung tiyempo, hinalikan niya ako sa labi. Nakayakap ako sa kanya habang buwababa ang halik niya sa leeg ko. Tapos, hindi ko sinasadyang mabanggit ang pangalan ni David. Dito, tumigil siya at naghalit siya sa akin. Hindi ko din alam ang sasabihin ko. Tapos, nagsorry na lang ako sa kanya. Maya-maya pa, nagpaalam ako na uwi na. Tapos, pumasok si Miguel sa comfort room. Sabay dinabog yung pinto. Pagkatapos nun ay umuwi na ako at umalis na. Pagdating ko sa kondo, nandun si David nakausap si Stephen. Nagpaalam si Stephen na matutulog na para makapag-usap kami ni David. Kinuhanan ko ng mainom si David, tapos inaya ko siya na mag-usap sa may balcony. Napansin ni David na may dinadamdam ako kaya tinanong niya ako. Sa una, itinanggi ko na wala pero dahil sa pangungulit niya, napaamin din niya ako. Sinabi ko sa kanya na nagalit sa akin si Miguel dahil sa nabanggit ko yung pangalan niya nung hinahalikan ako. Tapos, tumawa si David. At simula nun ay gumaang na yung pakiramdam ko. Hindi pa din nagbabago yung pagtingin sa akin ni David. May concern pa din siya sa akin. Pinupuntahan pa rin niya ako sa condo bilang isang kaibigan. Dito ay nagkwento rin siya sa akin tungkol sa kanila ng partner niya na si Harvey, na kahit daw nagkakaproblema sila ay naayos din naman. Aaminin ko, Ali, kahit na may partner na ako ngayon, kahit na may iba na akong kasama sa bahay, hindi pa rin kita nakakalimutan. Okay, sino nga kaya yung makakatuluyan ni Ali dito, no? Si Miguel ba na una niyang minahal? Tapos niloko siya ng paulit-ulit pero sinusubukan na ngayon magbago? O si David na nakilala niya sa mga panahon na naghahanap siya ng totoong pagmamahal? Yan, abangan nyo yun sa next part, guys. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang, guys, at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.